ang unang date ni Song Jinwoo at Cha Hae-in sa panibagong mundo. At dito natin malalaman ang true story behind kay Igris bilang tapat na shadow soldier ni Ashborn na sa simula pa lang kabilang na si Igris sa Old Army kasama ni Billion. Nagsimula ang chapter na ito kung saan malapit nang magsimula ang Middle School Division preliminary competition ng track and field, kaya inaanyayahan ng lahat ng mga athletes na pumunta sa track. Ipinakita ang isang babae na may athleticism na pangangatawan na nasa line number 4. Dilaw ang buhok at may suot na kulay orange na uniform. And I guess ito ay si Cha Hae-in. Sa pagputok ng starting pistol, nangunguna kaagad si Cha Hae-in na ikinabahala ng number 3 at number 5. Subalit ang mabilis na pagtakbo ay panandalian lamang dahil hindi nagpatalo ang katabi nito at nag-uunahan si number 3 at number 4. Nang papalapit na ang finish line, hindi nagpatalo si Cha Hae-in. Nakadikit siya sa dalawa at ibinuhos niya ang kanyang lakas upang manalo sa competition, kaya hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo sa first round ng preliminary competition. Pagkatapos ng first round, lumabas muna si Cha Hae-in. Tinanggal niya ang kanyang medyas at mayroon pala siyang injury na iniinda habang tumatakbo kanina. Frustrated si Cha Hae-in dahil kahit pumasa siya sa first round, alam niyang hindi ito kaya ng kanyang paa upang makasurvive sa natitira pang round. May isang lalaking lumapit kay Cha Hae-in at sinabing bakit kailangan pa nitong tumakbo kung mayroon namang injury. Sa paglingon ni Cha Hae-in, nakita niya si Song Jinwoo at napagtanto niyang isa itong high schooler track and field participant. Sinabi ni Jinwoo kung ipipilit nito na tumakbo kahit mayroong injury, magsusunog lang daw ito ng pera for rehabilitation. Pagkatapos magiging isa itong mahinang runner at kapag mangyayari yan, pagsisisihan ito ni Cha Hae-in buong buhay. Nagulat si Cha Hae-in dahil naramdaman niyang parang matagal na niyang kilala ang taong ito pagkatapos naamoy niya ang isang napakabangong amoy. Nagpasalamat si Cha Hae-in sa concern ng lalaki, ngunit biglang sumakit ang kanyang paa, kaya kaagad inilagay ni Jinwoo ang kanyang palad sa injury ni Cha Hae-in upang pagalingin ito. Sinabi ni Jinwoo na tapusin nito ang remaining rounds ng preliminary competition na walang pagsisisi, kaya natanong ni Cha Hae-in kung nagkakakilala na ba sila noon. Pangiting sinagot ni Jinwoo, sasagutin niya ang katanungan kung mananalo daw ito sa kanya sa running race. Sinabi ni Cha Hae-in na nakita daw niya ito na tumakbo at nanalo ng first place sa high school team. Dahil dito ang results ng preliminary competition ay lalabas na. Kaya naisip niyang paano kung balang araw mananalo siya, dapat sasagutin daw nito ang kanyang katanungan. Napangiti na lamang si Jinwoo at tinanggap ang challenge ni Cha Hae-in. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan patuloy si Jinwoo sa buhay ng pagiging estudyante. Nag-aaral, nag-iensayo, naglalaro ng video games at dito'y nagulat siya sa pag-uwi niya galing sa school dahil nakita niya ang napakagandang binibini na bumisita sa kanya na si Cha Hae-in. Nagkasundo ang dalawa na mag-date, kaya pinilit ni Jinwoo na mag-aral ng maigi upang tapusin ang kanyang CSAT exam. Wika ni Jinwoo, alam niyang isa lang siyang simpleng estudyante, nakakatapos lang mag-CSAT exam, ngunit ang kanyang damit ay napakasimple for first date. Nakita ni Jinwoo ang isang suit na nakadisplay sa tindahan, kaya ginamit niya ang kanyang shadow magic upang magkaroon ng ganoong klaseng suits. Maayos na ang forma ni Jinwoo, isa na lamang ang kulang, si Cha Hae-in. Nagbilang si Jinwoo ng 3. Hindi pa nakapagsalita si Cha Hae-in sa likod ni Jinwoo, alam ng ating bida na dumating na ang babaeng hinihintay niya. Habang naglalakad ang dalawa, narinig daw ni Cha Hae-in na palaging mataas ang grade ni Jinwoo, kaya tinanong niya kung bakit hindi ito mag-proceed sa university na napili ni Jinwoo. Wika ng ating bida, mahal daw ang expenses, idagdag mo pa ang pag-aaral sa abroad at saka mayroon siyang taong gustong makilala. Sumimangot ang mukha ni Cha Hae-in dahil baka babae ang gustong makilala ni Jinwoo, kaya napangiti na lamang ang ating bida. Wika ni Cha Hae-in kung naaalala pa ba ni Jinwoo ang mga ipinangako nila sa isa't isa. Ang pangako nilang kapag matatalo niya si Jinwoo sa running race ay sasagutin nito ang kanyang katanungan. Sagot ng ating bida, syempre naaalala niya ang pangakong yun. Inimungkahi ni Cha Hae-in na mag-running race silang dalawa. Ang unang makapunta sa Christmas tree ang siyang panalo. Tinanong ni Jinwoo kung bakit curious si Cha Hae-in patungkol dito. Wika ng babae, gusto niyang malaman ng lahat-lahat. Gusto niyang malaman na hindi lang sila sa competition nagkakilala, kundi sa ibang panahon o di kaya sa nakaraan. Kaya nagulat na lamang ang ating bida at bigla itong napangiti. At sinabi ng ating bida na tatanggapin niya ang hamon. Kinuha ni Cha Hae-in ang kanyang scarf. Pagkatapos inilagay niya ito sa liig ni Jinwoo at sinabing kung gusto mo ako, dito ka lang, huwag kang gagalaw. Kaya biglang nashock ang ating bida sa checkmate na plano ni Cha Hae-in at ang nasabi lang niya ay ang salitang what.
habang tumatakbo na si Chahayen papuntang Christmas tree. Hindi na nakagalaw pa si Jinwoo habang kinukot siya ang ating bida sa kanyang mga major shadow soldier dahil nahuli daw sa patibong si Jinwoo. Hindi daw sila makapaniwala na first time natalo ang kanilang king. Habang tumatakbo si Chahayen, naaalala niya nung una silang nagkakilala bilang mga hunter sa nakaraang mundo at paano inamin ni Chahayen na may gusto ito sa kanya at ang huli nilang date na napagpasyahan niyang ito ang taong paglalaanan niya ng oras bago mag-end of the world. Nakarating na si Chahayen sa Christmas tree at sinabi niyang siya daw ang nanalo sa kanilang pustahan. Habang si Jinwoo ay nilapitan si Chahayen at sinabi niya sa mga shadow soldier na ipikit ang kanilang mga mata. Hinalikan ni Jinwoo si Chahayen at dito nagsimula ang pagmamahalan ng dalawa. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mundo ng mga shadows na tinatawag nilang World of Rest. Ipinakita ang mga naglalakihang castle kung saan lahat ng mga shadow soldier ay dito nakatira. Nag-say good morning ang isang dragon sa general na si Tusk. Wika ni Tusk, iba daw ang mundo sa loob ng Shadow World. Mayroong pagkakaiba sa umaga at gabi, kaya mas mabuting mag-say hello na lamang sila sa isa't isa. Dumating si Bero at may dala-dala itong jacket, kaya napangiti si Tusk dahil ang jacket na ito ay ginawa ni Bero para sa kanya. Hindi niya alam kung paano pasasalamatan si Bero, ngunit wika ni Bero hindi daw siya makakatanggi kay Tusk dahil mayroon daw itong magandang puso katulad ng kanilang king. Sobrang nagustuhan ni Tusk ang kanyang kasuotan at napansin ni Bero ang orb na hawak ni Tusk. Mas maganda daw kung ilalagay ito sa staff kaysa sa hahawakan lamang ito. Magandang idea daw ang naisip ni Bero kaya tinawag niya ang balbasing dwarf upang gawan siya ng napakagandang staff since ang mga dwarf daw ay magaling sa pag-forge ng mga bagay. Kaagad naman pumayag ang balbasing dwarf at gagamitin daw niya ang mga sagradong material na ibinigay sa kanya ng kanilang king. Wika ng narrator, ito daw ang World of Rest na ang ibig sabihin mundo ng mga patay. Sa mundong ito, mayroong nakatirang lampas 10 million shadow soldier at ang lahat ng mga ito ay nagtutulungan. Sa lawak ng lugar, mayroon nitong training area, battlefield area, excavation site, magic training, resting region at marami pang iba. Ang mga shadow soldier ay mayroong malakas na koneksyon sa kanilang king, lalo na sa pag-iisip. The more lumalakas ang kanilang king, the more din nagbabago ang kanilang pag-iisip, the way kung paano mag-isip ang kanilang king, which means ang mga shadow soldier na previously na gusto lang magwasak ang nasa utak ay unti-unting natuto kung paano mag-isip bilang isang tao. Ang iba't ibang emosyon na meron ng mga tao ay na-adapt ng mga soldier. Ang puso na dating walang laman, ngayon ay napuno na ng pagbabago. Ang mga soldier ay nag-aaral. Ang kanilang guro ay si Igris at makikitang natutulog pa ang kanyang mga estudyante na parang namumuhay talaga na parang tao ang mga ito. Ang mga soldier ay nagsimula ng nagsasanay, nakikipagchismisan at kahit ang casual na pag-aaway kung tumataas ang boses. Lahat ng kanilang attitude, personality ay kanilang nakuha habang namumuhay sa mundo ng World of Rest. Pagkatapos muling naging masaya si Tusk dahil tapos na ang kanyang staff at bagay na bagay daw ito sa kanyang suot na hoodie. Napansin ni Tusk na mayroong bagong creature na dumating. Pinag-uutos daw ni Billion na pumunta sila kay Tusk. And I guess ito ang mga Titan creature na recently lang tinalo ni Jinwoo. Naisip ni Tusk na ikikwento na lamang niya sa mga baguhan ang unang laban niya kasama ang kanilang king at paano sila nakipaglaban against Monarch of Destruction. Biglang dumating si Igris at sinita si Tusk sa ginagawa daw nitong kalukuhan. Wika ni Tusk, paano daw nasasabi ni Igris na gumagawa siya ng kalukuhan? Subalit pakumbabang tinanong ni Tusk kung ano daw ang kailangan ni Commander Igris sa kanya. Wika ni Igris, lahat ng general na nagsiserve sa tabi ng kanilang king ay dapat unang maging masaya. Gamit ang magic spell, nakita nila na finally muli nang nagkita si Chahayen at ang kanilang king na si Song Jinwoo. Kaya dito ay nag-cheer ang lahat ng mga shadow soldier. Habang si Igris bigla niyang naalala kung paano sila nagkakilala ni Jinwoo at na-recap sa kanyang utak nung nasa loob siya sa imaginary space gamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch o ang tinatawag na dungeon. Wika ni Igris, ang mission niya lang ay susubukan si Jinwoo kung worthy ba ito na maging vessel ni Ashborn. Alam niya ang lahat sa simula pa lang dahil mayroong huling utos na ibinigay sa kanya ng kanyang previous king na si Ashborn.
Sa panahong pinatawad ni Ashbourne ng mga ruler, akala niya na magpapaalam na siya sa kanyang king dahil akala niya hindi na ito magkakaroon ng interes sa pakikipaglaban. Subalit nagkaroon ito ng interes sa mga tao, kaya naisip niya na mayroong good reason si Ashbourne kung bakit niya ito ginagawa. Ang utos ng kanyang king ay napaka-absolute dahil kahit ibinalik sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan, sinunod pa rin niya ito at tumayo sa isang imaginary space upang subukan ang kahalagahan ni Jinwoo bilang vessel ng Shadow Monarch. Naisip ni Ygritte na ang imaginary space na ito ay ang tinatawag nilang dungeon at napansin niya ang kanyang sarili na bumalik talaga ang kanyang tunay na anyo nung hindi pa niya nakilala ang kanyang king at ang authority ng pagiging shadow soldier sa kanya ay nawala. Umupo si Ygritte sa trono ni Ashbourne na ginawa mismo ng architect gamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch at napabilib siya sa design at ang detalyadong paggawa ng architect. Naramdaman ni Ygritte ang presence sa likod ng pintuan, kaya't maangas daw niyang sasabihin, "I'm waiting for you in this place." Ngunit na-realize niya na masyado siyang arogante sa kanyang pananalita at forma at napaka-disrespectful daw ng kanyang action. Ang taong bibigyan pa naman niya ng test ay nagpo-possess ng consciousness katulad ng kanyang king, kaya napaka-disrespectful daw niya. Binuksan ni Jinwoo ang pintuan at same sa nangyari sa season 1, ang empty throne lang ang nakita ni Jinwoo dahil nagtatago pala si Ygritte. Hindi makapaniwala si Ygritte na ang lalaking ito ay ang the chosen one ng kanyang king. Kahit hindi ito ang huling misyon na ipinagkatiwala sa kanya, wala siyang intensyon na hindi niya ibibigay ang lahat sa laban. Na-realize ni Ygritte na hindi worthy si Jinwoo upang maging vessel ni Ashbourne, kaya mamamatay daw ito sa kanyang mga kamay at dito'y nagpakita siya upang simulan ang test. Nung simulan ni Ygritte ang laban, na-disappoint siya sa magiging vessel ng kanyang king. Wala daw itong talent, walang kapangyarihan o kahit overwhelming abilities man lang kagaya niya nung siya ay nabubuhay pa dahil palagi lang daw itong umiiwas sa kanyang mga atake. Nang nakaisip si Jinwoo na makipaglaban sa kanya ng suntukan, namangha siya sa taas ng confidence ni Jinwoo. Kahit isa lang itong tao na wala man lang unique na kakayahan, ang dala lamang nito ay ang fighting spirit. Na-disappoint pa rin si Ygritte sa naging laban nila dahil paano daw napili ang taong ito na maging vessel ng kanyang king kung napakahina naman pala nito. Kaya nung ginawa niya ang goodbye punch kay Jinwoo, ito daw ang paraan upang iparealize niya na hindi worthy si Jinwoo at dapat nang sumuko sa laban dahil hindi daw ito deserve sa trono ng pagiging king. Pupugutan daw niya ng ulo si Jinwoo upang bigyan ng honor ang pagkamatay nito at sa moment daw na ito, lumuwag ang kanyang pakiramdam dahil mawawala na ang una at huling failure ng kanyang king sa pagpili ng vessel. Ayaw din niyang mapalitan ng kanyang king. Gusto niyang mananatili sa tabi ni Ashbourne habang buhay. Kaya pupugutan daw niya ito ng ulo upang hindi ito makaramdam ng sakit. Subalit na sorpresa daw siya dahil napigilan nito ang kanyang espada, kung kaya't nagawa siyang masaksak ni Jinwoo sa ulo. Naramdaman ni Ygritte ang pagkatalo sa laban sa isang taong napakahina lamang compare sa kanya. Nakita niya ang matinding courage sa mata ni Jinwoo at na-realize niya na may pagkakahalintulad si Jinwoo at Ashbourne. Siya daw ay isang examiner na mayroong highest stats compare sa isang tao, ngunit natalo lamang siya hindi dahil sa nagpabaya siya kundi nakagawa ng himala ang isang tao dahil sa courage nitong hindi sumuko sa laban. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya sa naging desisyon ng kanyang king na si Ashbourne since alam niyang mag-end up ito sa pagpapaalam. Mula noon sa tabi ni Jinwoo, bilang isang king binigyan siya ng pagpapahalaga kahit isa lamang siyang shadow soldier. Kaya't dito'y nakita niya ang kahalagahan ng kanyang sarili. Kaya nagpapasalamat siya kay Jinwoo dahil naramdaman niya na hindi lang isang master si Jinwoo kundi kaibigan at kakampi sa laban. Nakasama niya si Jinwoo sa napakaraming laban. Habang tumatagal mas lalong lumalalim ang kanyang loyalty kay Jinwoo. Kaya tinanggap niya na ito na ang kanyang panibagong king. Pagkatapos ng mahabang laban, lumakas ang army ni Jinwoo at nag-join forces ito sa original Shadow Soldier. At finally, muli niyang nakasama ang kanyang longtime comrade na si Billion. Mas lalong lumakas ang kanilang king. Ang digmaan nila laban sa mga monarch ay nagpatuloy pa rin kahit ginamit na nito ang Cup of Reincarnation. Pagkatapos ng 27 years, ang lahat ng kanilang kalaban ay natalo na nila. Ang naiwan na lamang ay ang Army of Destruction. Ang oras na inilaan niya sa kanyang bagong king ay ipinagmamalaki niya na siyang dahilan kung bakit nakakalimutan niya si Ashbourne. Ngunit na-realize niya kung kailan niya huling nakalimutan ng kanyang previous king. Nung naghahanap si Jinchul ng kasagutan patungkol sa mga shadow monster, lumabas itong si Ygritte at inimungkahing sabihin na lamang ni Jinwoo ang totoo. Ngunit wika ni Jinwoo, ang pagkalimot daw ay blessings.
galing sa Panginoon. Kahit na wala ang alaala nito, kagagawan naman ito ng Cup of Reincarnation, ang tools ng God, which is ang absolute being. Kaya na-realize ni Ygritte na isang blessings pala ang pagkalimot niya ng kanyang previous king na si Ashborn. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sana kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!